No Limitangere, Kabanata 46 hanggang 50. Ito po ang aking reaksyon. Buod ng Kabanata 46 hanggang 60. Sa gitna ng isang mayabong na gubat ay naghihintay si Pablo at isang lalaki kay Elias. Patungo sila sa isang yungib na kung saan ay may naghihintay na mga 12 o 15 lalaking marurusing ang mukha at damit. May isang lalaki roon na tila nakatingin sa kawalan. Nagkaroon lamang siya ng sigla nang makita si Elias. Pinag-usapan nila na hikayatin si Ibarra na umanib sa kanila dahil pareho silang nakaranas ng pang-aapi. Araw ng linggo, rinig na rinig sa kabayanan ang sigawan sa sabungan. Sina Tarsilo at Bruno ay nakipag-usap kay Lucas para magkaroon sila ng puhunan sa sugal, kapalit ang pakikianib sa pag-aalsa sa pamumuno ni Crisostomo Ibarra. Sa kabayanan naman ay nagtatalo sina Doña Victorina at Doña Consolacion. Walang sino man ang nagpapatalo. Bawat baho ay lumabas. Tanging si Padre Salvi lamang ang nakaawat sa dalawa. Sa gaal ni Doña Victorina ay inag-joke niya si Linares na ipagiganti siya at kung hindi ay isisiwalat nito ang kanyang sikreto. Dumating si Ibarra ng mga panahong iyon. Dala niya ang balitang hindi na siya ekskomulgado. Ngunit nabigla siya nang makita si Maria Clara kasama si Linares. Napaalam siya at umungo sa paroroonan. Nakarating siya sa buong paaralan at nakita niya ang mabilis na paggawa dito. Sa gitna ng mga kumpulan ng trabahador ay nakita niya si Elias. Ipinakuha niya kay Maestro Juan ang listahan, ngunit hindi makita ang pangalan nito. Nakiusap si Elias na magkita sila at may mahalaga silang pag-uusapan. Nakarating si Ibarra sa tagpuan nila ni Elias. Inilatag ni Elias ang mga dapat niyang sabihin ayon sa mga napag-usapan nila ng matandang lalaki sa yungib. Ngunit nagitla siya sapagkat taliwas sila ang iniisip ni Ibarra. Magkaiba ang kanilang opinyon pagdating sa reforma, sa mabagsik na pamamahala ng pamahalaan, sa malupit na pamamalakad ng mga gwardiya sibil at sa korupsyon ng simbahan. Magkaiba sila ng pananaw sa pagbabago at pagunlad. Para lalong maliwanagan si Ibarra, ay kinuwento ni Elias ang kasaysayan ng kanyang buhay. Ngunit tila ganoon pa rin ang pasya ni Ibarra, bagamat siya'y nakikisimpatiya sa masaklap na kapalaran nito. Ibinaba si Ibarra at nagbiling dito na kalimutan siya at huwag batiin sakaling magkita muli. Lumisan siya habang si Ibarra ay tinatanaw siyang kinakain ng dilim. Nag-usap sila ni Sinang at doon niya nalaman ang tungkol kay Linares at Maria Clara. Nagpa siya silang magkita kinabukasan. Sa kalaliman ng gabi sa gitna ng sementeryo ay nagkumpul-kumpulan ang mga kalalakihang tingin ni Lucas. Pinag-uusapan nila ang gagawing pananalakay at kung ano ang isisigaw nang dumating si Elias. Nagpatuloy ang usapan hanggang napag-desisyon na nilang tapusin ito dahil maaaring may sumusunod na sibil. Naiwan sila Elias at Lucas na hindi pa rin malinaw ang mukha ng isa't isa. Samantala, si Don Filipo ay nakikipag-usap kay Pilos Potasio na sa mga panahon na iyon ay may sakit. Napag-usapan nila ang pagkakaiba ng mag-aaral noon at ngayon. Ang mga topikong umiiral sa kanilang mga isipan ay ang pamahalaan, mga pagbabago sa nagdaang panahon, ang mga kababaihan at kalalakihan, at ang umiiral sa tahanan. Bago sila maghiwalay, nagbilin si Pilos Potasio na kailangan niyang makita si Crisostomo sa susunod na araw dahil may importante siyang sasabihin dito bago siya mamatay. Ibinalita ni Padre Salvi sa Teniente ang sabwatan at pag-aalasang mangyayari na ikinumpisal ng isang babae. Si Elias naman ay binalaan si Crisostomo Ibarra tungkol dito, ngunit hindi ito naniwala sapagkat hindi ito totoo. Sa ganoon ring pagkakataon, naging bal si Elias nang malaman ang ninuno ni Ibarra ang dahilan ng pasakit na mayroon siya ngayon. Nagsimula ang kapunan sa bahay ni Kapitan Tiago, kasama sina Padre Salvi, Maria Clara, Linares at Sinang. Sa pamumuno ng praile sa panalangin ay maputol-putol ngunit hindi halata sapagkat ang bawang isa ay may iniisip. Sa pagdating ni Ibarra, di natulala, napansin siya ni Tia Isabel, ngunit lahat ay nahintakutan ng marinig ang putukan. Umuwi siya at inimbaki ang gamit at lahat na pwedeng magamit laban sa kanya. Natigil lamang ito nang may dumating ng gwardiya sibil para imbitahan siya sa tanggapan. Bumalik si Elias sa bahay ni Crisostomo. Nakita niya ang mga naudlot na mag-iimpake ng mga gamit at inihati siya sa bintana nang makita may mga gwardiya sibil na parating. Sinunog niya ang sinaglatan at umalis. Wala anumang nakuha ang mga sibil. Kinaumagahan, may nakita nakalambitin sa isang puno. Lahat ay may kani-kaniyang hapa-hapa. Tanging ang magsasakang nagmamasid ang nakapansin sa buto ng katutubong damo na makikita sa kasuotan na nakita rin niya sa manggas ng sakristan mayor. Sa tanggapan ng Teniente, nagsimula ang pag-iimbestiga. Si Bruno ay namatay kinagabihan. Si Tarsilo ay namatay sa paraan ng pagtitimba. Dumaan ang kariton at bumaba ang lahat ng sinakdal. Huling lumabas si Ibarra na hindi nakagapos na naging dahilan ng pagagalit ng mga pamilya ng naroon. Kitang-kita sa mukha ni Ibarra ang kasawian. Walang nagmamahal, walang tahanan, at tinalikuran ng sariling bayan. Sa di kalayuan ay tanaw ni Tandang Tasyo ang lahat. Sa pagdal na katawan, sinunod na naman niya ng tingin si Crisostomo Ibarra at umuwi.
Kinaumagahan, nakita na lamang siyang wala ng buhay sa sariling dampa. Umago sa Maynila ang mga nangyari sa San Diego. Iba't ibang bersyon ang nakarating bagamat puro kabulaanan ang kay Ibarra at pagpupuri naman ang kay Padre Salvi. Marami nagsasabi na dahil sa pagpigil niya sa pag-aalsa ay maaaring maging obispo siya. Dahil sa pangyayari yaon, si Kapitan Tinong ay nabalisa dahil minsan niya na rin nakadaong pang para si Ibarra kung kaya pinayuhan siya ng kamag-anak na magpadala ng regalo sa Gobernador General para hindi siya masali sa gulo. Ngunit naging kabaliktaran ang nangyari. Pinagdaran siya, inimbita at pinagbakasyon sa tanggapan ng pamahalaan. Dumating naman ang mga de-espadanya sa bahay ni Tiago kasama si Linares. Sinabi Doña Victorina na narapat lamang ng maparusahan si Ibarra sa ginawa. Hinarap ni Maria Clara ang mabisita. Napag-usapan ng kasal ni Maria at Linares. Payag na si Tiago na ikasal si Maria kay Linares dahil tagapayo ito ng Kapitan General. Kinabukasan, napuno ng bisita ang bulwagan ni Kapitan Tiago. Andun ang mga inchik, mga pares na Salvi at Sibila. Naging usap-usapan ang pagpapakasal ni Maria kay Linares. Sabi ng ilan ay ginagawa lamang daw ito ni Maria dahil papaslangin na si Ibarra. Nagtungo si Maria sa azotea. Nakita niya sa isang lumang bangka si Elias at Ibarra natatakas. Sandaling nag-usap ang dalawa at sinabi na Maria na si Ibarra pa rin ang mahal nito. Umalis na rin ang dalawa pagkatapos ng ipag-usap kay Maria. Yun lamang po sa aral na ito. Maraming salamat. Ang aral naman po na natutunan ko ay ang kahalagahan po ng edukasyon. Makikita naman po natin sa mga kabanatang ito na ang pagsisikap po ni Crisostomo Ibarra na magtatag ng paaralan sa San Diego. Ito naman po ay nagpapakita po ng paniniwala po ni Crisostomo Ibarra sa kapangyarihan ng edukasyon upang mapaunlad po natin ang ating lipunan. Maraming salamat po.